administrasyon na ito ay duwag. Have a devil for a president. Wala kayong karapatan magbigay ng opinion. Batas ang pinag-uusapan. Hindi ka naman abogado. Duwag na presidente at demonyong pangulo. Ang tawag ni Attorney Harold Respicio kay Bonget na malapit na maagnas, na uupos na parang kandilang itim. Duwag talaga para sa akin kasi pag hindi ka duwag, bakit takot ka, no? Takot ka na may mag-rally, takot ka na may sisigaw na BBM resign, sedition agad, takot ka na may mag-criticize, ipapakulong agad, takot ka sa mga kritiko mo. Yan ang duwag. Binubusalan lahat ng media para ibalita, puro kagandahan, puro naman palpak, ginigipit lahat, pinapakulong ng mga kritiko, mga inayupak. Duwag talaga. Attorney Salpanelo, Nerel Talk, itong si One Ball University. Tinawag na isang katangahan ang mga pinagsasabi niya tungkol sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa pagbasura sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At dagdag ng naturang abogado na naturang spokesperson na Attorney Salpanelo ni dating Pangulong Duterte, wala kang alam dahil hindi ka abogado. Ikaw ay abogago. Yan na po ang mahirap kasi nga naggaling-galingan ka, no? Feeling mo ikaw ay may alam sa batas. Feeling mo ikaw ay abogado. Yung pala ay ikaw ay abogago. No? Yan ang masakit yan Feeling lang niya yun. Yan ay nakakahiya po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong manotify sa ating mga bagong mga video. At suportahan po rin natin ang aking pangalawang YouTube channel, Bisdak Historiador. Pag-usapan po natin muna, unahin natin itong mga banat ni Attorney Salpanelo bago kay Attorney Harold Respicio. Ito ay nagbunga dahil nga sa pagkontra ni Tuta Soto sa desisyon ng mga kataas-taasan, hukuman, kagalang-galangan. Narito po, pakinggan natin po ang mga banat ni Attorney Salpanelo. Inihayag ng Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na hindi lamang ang impeachable officer kundi maging ang proseso ng impeachment ang dapat suriin pagdating sa pagbibigay ng hatol. Yan ang binigyang diin ng mahistrado sa kanyang separate opinion sa kanyang boto na nagpapatibay sa unang deklarasyon na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan nagkawala ng pagbibigay due process at paglabag sa one-year bar rule ang naging dahilan ng pagbasura ng SC sa motion for reconsideration ng Kamara. Ayon kay Lazaro Javier, ang pananagutan ay para sa lahat kaya dapat hindi lamang anyang opisyal na ini-impeach ang sinusuri at hinuhusgahan kundi pati ang institusyong nagsampa ng kaso. Mahalagaan niya ang pagiging patas ng proseso, ang pagiging bukas ng mga pagdinig at ang pagsunod sa konstitusyon. Kapag ang impeachment ay isinagawa ng pabaya, ang pinsala nito ay hindi lang sa opisyal na natanggal kundi pati sa tiwala ng publiko sa lehislatura at konstitusyon. Samantala sa separate concurring opinion naman ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, sinabi nitong iniwasan ng Kamara ang one-year bar rule sa impeachment proceeding. Nakalimutan anya ng Kamara ang kahalaga ng panuntunan nang ignoring ang one-year bar rule bilang isang mababaw na utos. At ang bagay na yan ay hindi raw pwedeng palampasin ng korte. Paliwanag ng mahistrado, ang one-year bar rule ay nilikha upang mapanatili ang tamang balanse sa pagitan ng pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan at ng maayos sa takbo ng gobyerno. Hirit nito, hindi dapat labis na gamitin ng impeachment at hindi rin ito dapat iwasan ng todo. Kapag sumobra sa alinmang dalawa, kaguluhan daw ang idinudulot niyan. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Dapat nga kakasuhan yung si Martin Romualdez at mga kongresista na pumirma doon sa impeachment labang kay Inday Sara ng grave abuse of power. Masyado nang inabuso nila yung kapangyarihan, hindi po nila dinaan sa tamang proseso, nagpermahan lang yung mga pumirma, hindi man lang binasa, hindi man lang tinalakay yung impeachment, at hindi man lang dumaan sa Committee on Justice. Talagang pinapabilis nila
pina-fast crop nila. Wala eh. Nasilip sila ng Korte Suprema. Nakitang-kita naman din ng maraming Pilipino, kahit hindi ka abogado, alam mo, ang pinanggagawa ng mga kongresista. Talagang ginagago nila yung proseso. Isipin mo yan, wala pang ilang oras, nakapirma. Wala mang public hearing, wala mang diskusyon dyan sa Kamara. Hindi natin alam kung paano nila in-impeach si Vice President Inday Sara at hindi man lang binigyan ng kopya si Inday Sara tungkol sa complaint. Minatik lang nila eh. Kaya ang resulta, Bolilyaso, return to sender. Kaya tinuluyan ng binasura. Ang problema, marami po talagang mga mambabatas, senador, kongresista ang hindi umuyon. Lalo na po ito si One Bull University, no? Sa Itbulaga, na si Tuta Soto, na tutang-tuta, halatang merong plano maging vice president, maging pangulo. Anak ng kagwang, wag na Tuta Soto. Ayaw namin magbulagaan sa Pilipinas. Tama na yan dyan kayo sa Itbulaga, mga hunghang kayo. Kaya ito, binanatan ni Atty. Salpadillo, katangahan! So, Gonzales, SMNI News. Yan po, attorney, ano po masabi ninyo sa ulat na ito? Hindi na tayo nagtataka sa naging desisyon. Matatanda mo sa programa natin. Sinabi na natin yan. Malabo na yung ma-reverse si unanimous eh. Unanimous. Biro mo, ilan sila? Tatlo. Labing tatlo. Dahil yung isa ay mag-participate. Hindi ko naman maintindihan. Ayaw siya mag-participate. Yung isa naman palagi naglilibo bamses. Hindi ko rin maintindihan. may iwas. Puro takot na mag-participate. Kung ano yung opinion nyo, labas nyo kahit anong magiging kalagayan after the decision by you. Yung 13, talagang ganun pa rin ang desisyon nila. Tapos, itong mga kontra, siyempre, nagwawala. Parang mga asong ulol na nagagalit sa Korte Suprema. Asong ulol, si Tuta Soto. No? Wala kasi, ang boto kasi 13-0 eh. Kumbaga, nung una pa lang, tinapos na. Dapat ngayon wala ng motion for reconsideration, tapos na yun eh. Ang ginawa lamang ng Kamara para hindi sila mapahiya, no? Para sabihin ay totoo yung aming nirereklamo, may basihan. Kaya nag-motion para hindi sila mapahiya sa nagbusal sa kanila. Kasi akala nila papapalusutin ng Korte Suprema. Kasi may dumulog yung kampo ni Vice President Inday Sara. Kaya nagiging 13-0. So unanimous pa rin yung desisyon. Ito ay isang malaking kahiyan din, parang sinampal sila dito ng kambal na sampal, kaliwat kanan, back and forth. Parang sinabi, ang kulit nyo. Sinabi na nga na nilabag ninyo yung 1-year barrel. Tapos ngayon, ito, mag-motion pa kayo. Wala. Sinabi rin niya ni Atty. Harry Roque at I think si Atty. Senador Marcolita. Pag ganyan ang decision, unanimous. Wala na talagang di na talaga mabago yan. Baga, good as final decision na yan, final and executory. Kaso nga lang, ang titigas ng mga buhaya, kasi nga, siyempre, malaki ang bayad, ayun, nag-motion pa rin. Pero anong resulta? Napahiya pa rin kayo at naggaling-galingan yung mga hindi abogado. Tuloy, Atty. Sal. Ano ang problema? Pag kontra sa kanila ang desisyon, bali ang Korte Suprema. Correct. Pag pabor, praises to high heaven sila. Alam po ninyo, ang Korte Suprema ay may kapangyarihan. At tama na binigyan sila ng kapangyarihan na i-resolve ang anumang kontrobersya o yung hindi pagkakaunawaan ng mga samangay ng gobyerno o ng gobyerno at isang mamamayan o ng mga korporasyon laban sa korporasyon at mamamayan laban sa mamayan o mamamayan laban sa gobyerno. Kasi kung walang magbibigay ng hatol sa mga away na ganito, magulo tayo, may chaos, chaotic tayo. Kaya dapat talaga ang Korte Suprema, tama ang inilagay ng mga framers, yung mga gumuhit ng konstitusyon. Kailangan may referee kung sa basketball. Malaman mo kung anong tama, mali.
Hindi yung binigyan na nga ng kapangyarihan, pag ayaw nila, hindi akma sa kanilang kaisipan. Nako, mali, overreach, intrusion. Ang katotohanan yan, politika, namumulitika kayo. Tama. Hindi nyo matanggap ang desisyon. Kasi, ang political thinking nyo, ideology nyo, pabor kayo na yurakan ang dangal at sirain ang mga Duterte, lalong-lalo na yung mag-ama. Yan ang agenda nyo. Kaya lahat ng tama para sa kanila, mali para sa inyo. Yan ang katotohanan dyan. You cannot go beyond your political leanings. Hindi nyo malaktawan. Kaya kayo nagiging bias, hindi fair ang inyong mga opinion sa isang bagay. Pag ano yan, Attorney Sal, pag pabor yan, talagang magpalitson si Tuta Soto. Yan ang masaklap sa'yo, Tuta Soto. Halatado ka masyado eh. May pangarap ka eh. Asong-asong ulul, sabi ni Attorney Sal Panilo. Para kayong mga asong ulul. Hindi kasi umuyon sa kanila yung desisyon. No? Pamumulitika. Dapat kasi hayaan nyo yung Korte Suprema. Kasi kataas-taasang kagalang-galangan hukom, ginagalang natin yan. Ano bang saysay ng Supreme Court? Kaya nga Supreme Court, pinakamataas na hukom sa ating bansa. Sila yung naghihimay-himay, nag-i-interpret ng batas. Hindi po pwedeng makinig tayo sa isang senador na graduate sa One Bull University na si Tuta Soto patungkol sa batas dahil wala siyang alam, wala siyang pinag-aralan. Ito mas maniniwala tayo dito dahil attorney to. Magaling na attorney di Campanilyang abogado si Attorney Sal Panilo. Kaya hindi po mapigilan ni Attorney Sal na pasabihin eh. Dandahan lang yung pagkasabi, katangahan. Katangahan daw ni Tuta Soto eh. Kahit namang abogado, kahit nga ikaw pro-BBM ka, no? Kung abogado ka, alam mo yung batas. Hindi mo po pwedeng batikusin yung Supreme Court ng ganun-ganun na lamang at questionin mo yung kanilang decision. Lalo na pag hindi ka abogado rin eh. So wala kang karapatan eh na mag-question sa Supreme Court justices dahil hindi mo alam ang batas, hindi mo pinag-aaralan yung konstitusyon, na minsan hindi ka nakabuka siguro ng Biblia ng batas. Ito, pakinggan natin yung banat ni Attorney Sal dyan. Kailangan, kahit anuman ang ideolohiya nyo, anuman ang politika nyo, meron tayong tinatawag na rule. Hindi lang rule of law. Sabi nga ni Justice Leonen, rule of just law. Ang pamamaraan ng isang makatarungang batas. Hindi lang pamamaraan ng batas. Kung hindi pamamaraan, rule, ng just law o makatarungang batas. Kailangan meron tayong ganyan. Kaya kayo, tanggapin nyo na. Merong iba dyan, hindi nga abogado, kaya nito si Soto, hindi naman abogado, nagdudunong-dunungan. Asusmano, ano ba yan? Ilagay niyo mga sarili niyo sa dapat yung kalalagyan. Ilagay nyo sa Itbulaga. Nagdunong-dunungan ka. Wala ka namang alam. Nagtalitalinuhan ka. Bubo ka naman. Mahirap yun eh. Makipag-rebat ka patungkol sa batas eh. Mahirap yun. Makipag-debate ka ba? No? Makipag-discussion ka tungkol sa batas. Tapos yung dinidebate mo, mga Supreme Court justices, mga di Campanilyang abogado, ikaw, anak ka ng kagwang, wala ka namang alam sa batas. Di ba nakakahiya? Sasabihin lang naman, no, sige, nag-aral ka ba ng batas? Bakit ay maniniwala sa'yo? Diyan pa lang, talagang matutunaw ka at mapahiya ka. Kami nagiging Supreme Court Justices na nga eh. Ikaw, nagiging senador ka lang dahil sa Itbulaga. May mga tangang Pilipino bumoto sa'yo. Putang na, wala kang alam, di ba? Pag ganun-ganun ka wala pahiya ka lang dyan. Tama ka, Attorney Sal, dyan. Nagdunong-dunungan lang itong kwanggol na ito. Huwag nyo, do not expose
your ignorance. Ha? Do not litter the atmosphere, your legal ignorance. Yung mga katangahan nyo. Katangahan nyo. Do not expose your ignorance. Ignorance of the law excuses no one. Grabe talaga. Yun nga ang nakakainis eh. Alam naman ng taong bayan na walang alam yan sa batas, ignorante sa batas. Pero meron pa rin nakikipagsimpatiya dito sa hunghang na Tuta Soto, hindi mo maintindihan eh. Yung iba, mga abogado pang mga hunghang, putang ina, politically talaga motivated itong inyong mga ginagawa na si Tuta Soto, kahol ng kahol, walang alam. Sabi nga ni Atty. Salpanilo, tanga ka. Katangahan mo. Ignorance of legal. Wala namang alam kasi yan. Katikim ka ngayon. Eh, pwede po ba? Tumigil na kayo. Tama. Nakakasuffocate. Pag bigay ka ng opinion, wala kayong karapatan magbigay ng opinion. Batas ang pinag-uusapan. Hindi ka naman abogado. Salita ka ng salita. Iyak si Tuta Soto dito. Opinion ka ng opinion. Hindi ka naman abogado. Salita ka ng salita. Putahin na, Atty. Sal, mas magaling daw siya sa'yo, si Tuta One University. Kasi nag-aaral daw yun sa San Andres Bukit, mataas na lupa. Sa One University, Law School Bukol. Mula Apare hanggang Gulo. Hulo. Buong bansa, Itbulaga. Ayan, oh. Alam mo, masakit yan, ah. Para sa part ni Tuta Soto, sasabihin ni Atty. Sal, isang katangahan yan, eh. Panay ka komento, wala ka namang alam sa batas, hindi ka naman nag-aaral ng batas, hindi ka naman abogado, totally empty ka, ampaw ka. Pero hayan, nagmimisto lang, mas mataas ka pa sa Supreme Court, anak ng kagwang. Ginawa tayong Itbulaga, eh. Tuloy, Atty. Sal. Yun ang mga kontra, yung mga dilaw. At saka kung sino pa, mga kontra. Nako, buti po si Soto, hindi abogado. Eh kasi nga, kahit na abogado yung nagtatanggol sa kanya, bias din kasi. Correct. Hindi sila makalaktaw sa kanilang mga politikang pananaw na kontra sa mga Duterte. Iyan ho ang problema. Kaya natatawa na lang ako sa mga ito. I'm really amused by the reaction. Ito namang pati yung mga ibang justice eh. Tanggapin nyo na. Eh kayo dati na kayong nakaupo noon. Ha? Nakaupo na kayo noon eh. Nung nakaupo kayo, pag nagbigay kayo ng desisyon na kinokontra kayo, hindi ba nagre-react din kayo? Eh kami ang nakaupo rito. Sundin nyo kami kasi kami binigay ng kapangyarihan. Ngayon nagretiro na kayo. At hindi ayos sa politika ninyo, sa kaisipan nyo, kahit na hindi politika. May complaining kayo, sila mga nakaupo. Tanggapin nyo na, retired na kayo eh, wala na kayo. Tapos na ang inyong panunungkulan. Wala na kayong kapangyarihan. Tingnan mo, doon ako sa doon muna ako sa sinabi ni Atty. Salpanilo. May mga abogado, mga dilawan, no, na pinupuri si Soto dahil kahit hindi daw abogado, alam. Putang ina, isang kalukuhan po yan eh. Panlilin lang yan sa kapwa, panlilin lang yan sa tao. Paano mo masasabi na tama si Tuta Soto? Wala ngang alam yan, hindi nga abogado eh. Sinabi nila yon dahil nga ang kinukontra ni Tuta Soto, yung kontra din nila na si Vice President Inday Sara Duterte. Iyan ang nakakalungkot. Dahil mas naniniwala tayo sa isang senador na walang alam sa batas, isang katangahan lamang, kagaguhan. Pero sa mga justices sa Supreme Court, kini-question natin yung kanilang decision. Yun yung nakakainis ba? Kasi kung ganun na lang ang ating mga disposisyon sa buhay, na kapag hindi pabor sa inyo yung desisyon ng Korte Suprema, magmamaktol kayo. Na ngayon ay nakikita po natin ang desisyon ay pumapabor sa mga Duterte.
di como ay hindi pabor sa inyo, mali na ho yung sinasabi ng Supreme Court. Pwede siguro maglabas kayo ng pagka-dismaya, ay talo kami, may problema talaga kami. Ganun sana. Pero kung maglabas kayo ng pagka-dismaya, mali kayo. Ito yung tama ang tanga nyo. Kagaya yung isang anak ng kamote na to, abogadong ito, tuta rin ni Bongbong Marcos. Mamaya, pag-usapan natin, tuloy natin si Atty. Salpanilo. Pa kayong tinig o boses, pero wag niyong ipagpilitan. Unanimous na nga eh. Correct. Alam mo, natatawa na lang sa mga... Kagaya ni alam ko yung tinutukoy ni Atty. Salpanelo na dating justice, si Antonio Carpio. Alam naman natin yan, talagang yung mga statement yan, hindi yan pumapabor sa mga Duterte kasi anti-Duterte, dilawan nga ho yan. Dapat nga ikaw, Antonio Carpio, basta mga Antonio, mga siraulo, no? Ikaw yung magprotekta sa desisyon ng mga justices dahil ikaw nagiging justice din ng Supreme Court. Huwag yung parang, putang ina, gumagatong ka pa kay Tuta Soto, sasabihin mo pa, okay yan, tama yan. Hindi eh. Kailangan ilagay mo sa tama ang inyong statement dahil dati po kayong justice ng Supreme Court. May mga decision din po kayo na hindi rin naman question ng mga Duterte at hinayaan po kayo. Pero ito, nakakagagi nga dahil yung nagbigay ng statement, hindi abogado, walang pinag-aralan sa batas, ni minsan, hindi man lang yan nakabuka siguro ng 1987 Constitution at mag-interpret ng todo at hindi rin kasi pwede siya mag-interpret dahil hindi siya abogado. Kailangan ang mag-interpret ng batas, mga abogado. No? Yung mga justices, yan basta abogado ka, pag-usapan mo yung batas, magiging credible ka kasi yan ang pinag-aralan mo. Pero kung hindi ka abogado, tapos bigla kang magbasa ng batas, Republic Act Article, at ipaliwanag mo, mukhang bawas yung kredibilidad mo kahit ikaw ay senador dahil hindi ka naman abogado. Siguro dapat nag-abogado ka na lang para pwede mong questionin ang integridad, decision at kredibilidad ng Supreme Court. Pero hindi nga po pwedeng ma-question mo yung Supreme Court eh. Pag abogado ka, pag question mo yan, yung decision ng Supreme Court, lalo na unanimous, automatic kung abogado ka, pwede ka masampa ng disbarment. Tuloy, Atty. Salo. Sabi niya, judicial overreach now. Ay, nako. Bulaga. Alam po ninyo, ako tatanungin mo, ano yung judicial overreach niya? Palagay ko, ang ibig niya sabihin, ignorance overreach. Aray ka! Ignorance overreach. Yan ang totoo. Judicial overreach nga sabi. O ito, ignorance overreach. Buong bansa, nagbulagaan tayo. Putang ina, nakahiya nga. Tatawagin mo ng judicial overreach yung Supreme Court. Tapos siya, wala siyang pinag-aralan sa batas. Tama yung term na gamit ni Atty. Sal. Ignorance overreach. Ignorante. Wala masyadong nagyayabang eh. Hindi ka abogado. Nako. Huwag kang magkakamali na pumasok ka sa teritoryo ng mga abogado. Bong! Hindi ka abogado. Huwag kang magkamali na papasok ka sa teritoryo ng mga abogado. Tama. Kasi bigyan kita ng halimbawa, no? Lahat tayo may mga propesyon. Lahat tayo may mga expert, no? Lahat tayo may mga specialty. Na tanging pinag-aralan po yan. Hindi po yan basta-basta lang makukuha mo yung eksperto na yan pag hindi mo pinag-aralan. Kagaya ito, Tuta Soto. Ikumpara kita sa tinatawag na doktor at sabihin na lang natin pulis. Doktor at pulis. Ang pulis ay eksperto sa law enforcement, no? Ang doktor ay eksperto sa paggagamot ng may sakit.
kung merong isang tao na may sakit, ooperahan, pwede bang yung pulis ang mag-opera sa tao? Ang sagot, hindi. Kasi hindi yan yung kanyang expertise, hindi yan ang kanyang profesyon. At hindi basta-basta mag-opera, kailangan pasado ka rin, di ba? Yan ang sinasabi ni Atty. Salpanilo. Huwag mong pasukin ang hindi mo teritoryo. Talagang mangangamuti ka. Isa pang halimbawa, pulis, doktor pa rin, di ba? Kung merong krimen na nangyayari, na kailangan ng law enforcement unit, law enforcement agency, pwede ba na ang mag-enforce ay ang doktor na walang alam papaano mag-enforce? Ang sagot, hindi. Ito yung nangyayari kay Tuta Soto. Huwag mong pasukin ang hindi mo teritoryo. Sa usapang kalsada, meron tayong tinatawag na mga teritoryo, yung sa mga bandang Tondo, di ba? May mga lugar yan na may mga gang, may teritoryo sila. Pag yung isang miyembro ng gang ay lalampas sa teritoryo ng kabilang gang, panigurado bugbog ka. Bubugbugin ka nila. Yan ang tinatawag na Atty. Salpanilo. Huwag kang pumasok sa hindi mo teritoryo. Tuloy, Atty. Sal. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Aray ka! Ignorante ka na nga. Huwag mong ipakita yung pagka-ignorante mo. Ignoranteng itbulaga. Grabe, dinurog talaga ni Atty. Sal. Nakakaya. Tuloy, oh. Nilalagpasan mo pa ang pagka-ignorante mo, kaya ignorance overreach ang tawag doon. Nilalampasan mo ang pagka-ignorante mo, kaya ignorance overreach ang tawag dun. Aray ko! Tuloy. Tumigil na kayo. Tingnan nyo ha. Labag daw sa saligang batas. Yung pagdideklara na yung articles of impeachment ay lumabag sa saligang batas. Sa ating pong saligang batas, merong prosedimento, may procedure, may pamamaraan ng pag-file ng articles of impeachment. At klarong-klaro doon, pag final mo yan, bibigay mo sa Speaker Congress of the House, tapos, Speaker of the House, within 10 days, ibibigay mo sa Committee on Justice. Ay, hindi mo nila ginawa. Tama, dinirekta Hindi na nila ginawa yon. Pagkatapos, hindi pa nila binigyan ng due process na yung dinidemanda mo, tawagin mo at Bigyan ng magpaliwanag kopya. ka para malaman natin kung may probable cause o wala. Hindi rin ho nila ginawa yon. Marami ho silang nilabag at yun yung pinaliwanag ng isa-isa ng Korte Suprema. Hindi nila matanggap. Pinagpipilitan nila yung kanilang opinion kasi nga ayaw nila kay Duterte. Ganun lang ho yun. Pigilan nyo na yan. Tama ka dito talaga, Atty. Tama Sal. na ang ignorance overreach. Tama na. Tama na, Tuta Soto. Ignorance overreach. May bago tayong term na alam ngayon kay Atty. Salpanilo. Palakpakan po natin. Alam niyo ho sa akin na pag ikaw ay wala kang alam, huwag mong ipagpilitan. Huwag mong pilitin na maka-impluwensya ka pa ng iba. Kasi mag-rumble tayo dyan eh. Kasi kung may kakampi sa'yo na isang abogado na ikaw wala kang alam sa batas, so magiging banana republic tayo dito. Hindi na natin pananiniwalaan yung Korte Suprema. So ang paniniwalaan natin, itong mga nagaling-galingan na walang alam, na sabi ni Atty. Salpanilo, na mga tanga. So, para saan pa? Yung tinatawag na College of Law.
para saan pa ang propesyon ng pagkaabogado? Kung ito namang yung mga hinayupak na ito ay hindi nakikinig sa mga abogado at pati sa Supreme Court. Para saan pa ang Supreme Court? Kung yung mga desisyon nila ay kini-question natin at sinasabi natin mali. Hindi sana kayo na rin din ng mga senador ang mag-interpret ng batas, kayo na rin ng Supreme Court. Kayo na nga gumagawa ng batas, kayo pa mag-interpret, kayo na maghatol para tapos na tayo. Di, abulis na lang natin ng Supreme Court kung ganun. Pwede bang ganun? Eh hindi. Alam mo ang dapat i-abolish? Kayong mga mambabatas. Kongreso, Senado, puro kayo mga kawatan, mga magnanakaw. Pira-pira lang ang inyong basihan eh. Kagaya itong si Buying. Tingnan mo, na-impluwensya ni Tuta Soto. Di ba abogado ka, Buying? Pero bakit parang sumusuporta ka sa mga sinasabi ni Tuta Soto? Tingnan mo abogado to anak ng kagwang. Kung ikaw abogado, manindigan ka sa pinag-aralan mo. Sa bagay, bindalo nga to. Saan ba nag-aral to ng abogasiya? Sabi ni Buying, may problema tayo sa last decision ng Supreme Court. Anak ng kagwang. Supreme Court dyan, VP Sara Duterte. Our own VP Sara Duterte impeachment. Anak ng kagwang. I don't totally agree with that. Parang nawala yung role-making power ng House. Sinasabi nga ni Tito Soto, kailangan na ng charter change, anak ng kamote, no? Alam mo, Buying, gumawa ka ng tama sa kapwa. Masyadong kuta ka na sa kasamaan. Kuta ka na sa panggagago sa bayan, eh. Tama na ho yan, eh. Mas mabuti pa itong si Manong Jason sa kasi hindi man to abogado, pero binanata niya si Tuta Soto dito. Ayan, Vicente Tuta Soto III, we have no. You're stupid enough to even think that the Senate is not a comedy bar. Comedy bar na talaga, Manong Jason sa. Pwede bang non-time show? Wala na. Nagpakatanga. Pilit niloloko ang taong bayan sa kanilang disposisyon, mga animal kayo. Actually, wala na dapat pagbabasihan kasi tinanggap na talaga nila. Tinanggap na nila ang desisyon ng Supreme Court. Wala na dapat pagtatalunan. Kaya ito mga kaliwang grupo, nagsampa na naman ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Kaya tumahimik ka na, Tuta Soto. Charter change, siyang buang ka. Ayan panibagong impeachment complaint versus VP Sara inihain ng Makabayan Black. Ang aga nga February 2 pa lang ngayon. Ang sabi ng Korte Suprema, February 6. Putang ina, andyan na naman tayo. Hindi pa tapos yung 1-year barrel Nagsampa ka na ng kaso ngayon, February 2. Iiyak na naman kayo, magrereklamo na naman kayo na binasura ng Korte Suprema ang impeachment nyo. February 6 pa mapaso yung 1-year barrel. Ngayon nagsampa na kayo. Diiyak na naman kayo ngayon. Diyan na naman tayo. Kaya ko na magkomento dyan. Baka makapanood ninyo. Basta wala na. Pabalik-balik na yan. Mukhang makakita na naman ng botas ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan natin si Attorney Harold Respicio. Ito, mga abogadong maganda pakinggan. Tinawag po na demonyong Pangulo si Bangag. Tinawag pong duwag na Pangulo. Grabe. Kababayan pa niyang taga Ilocos. Ang bira ng bira sa presidenteng tinatawag ng utak ng korupsyon at demonyong Pangulo. Banat, Attorney Harold Respicio. Itong administrasyon na ito ay duwag. Kapag ikaw ay matapang, kinakaharap mo ang katotohanan. Hindi ka natatakot na magkaroon ng public proceedings para maipakita sa taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyari. Pero bago pa maipakita yung totoong nangyari, takot ka na. Halatang meron kang itinatago. At yung mga kalaban nila, instead na harapin nila head-on, issue by issue, merit by merit, ano ang ginagawa? Kinakasuhan. Lahat ng mga nagsasalita laban sa administrasyon na ito ay may kaso. Ang mga idol ko, na si Lian Lebiste, itong si Meow Meow,
I love you, baby. Sinuspende sa Kongreso. At may kaso din. Ako may kaso din. Pina-aresto din ako. Hello, sir. Duwag ka ba? Bakit ayaw mo kami harapin ng diretsyo at harapin ang iyong pananagutan? Bakit puro pang didiskarte ang iyong ginagawa? Halatang meron po kayong itinatago. Have a devil for a president. Tama na. Samo na yan, Adivil Corrupt President. Duwag ka ba? Alam mo kasi ako sa akin, nakikita ko rin talaga yung kaduwagan ni Bongbong Marcos. Kaduwagan at katraidoran. Kasi kagaya yung ginawa niya kay Tatay Digong, imbis na sagutin niya yung mga paratang ni Tatay Digong, nasaan ba yung gold reserve? Ilang tonelada po yung ibininta hanggang ngayon walang paliwanag. PhilHealth, no? Yung Blanco Sagaa, Maharlika Investment Fund, ngayon naman flood control. Alam anong ginawa nila kay Tatay Digong? Ngayon, trinidor. Kaduwagan. Takot na takot. Ginamit buong pwersa. Sumasandal sa mga may busal na mga military, hindi naman lahat mga generals. Kaya ito ang nangyayari. Kaya tumpak yung sinabi ni Attorney Harold Respecio na may demonyo tayong Pangulo at kurakot. Tuloy, Attorney Harold. At tyrant! Kapag hindi niya sinasagot or sinusunod ang damdamin ng taong bayan, isa lang ang ibig sabihin niyan. Inuuna niya ang kanyang sarili, pinoprotektahan niya ang kanyang sarili to the detriment of the public. Kanya mismong tinatalikuran ang kanyang obligasyon sa konstitusyon. Kapag hindi niya na pinagbibigyan na umandarang maayos ang mga democratic mechanisms ng ating konstitusyon, panahon na mas lalo siyang matanggal sa kanyang pwesto dahil hindi niya na sinusunod ang mandato ng taong bayan. Ito, mas dangerous ito para sa kanya. Bakit? Kapag sinusunod natin yung intra-constitutional process of impeachment para siya ay managot, at yun pa ay tinatwart niya, ini-stymie niya, pinuprostrate niya, ano na lamang alternative ang iniiwan niya para sa taong bayan? Pinipilit mo ba ang buong Pilipinas na magrevolusyon laban sa iyo? Yun ba ang sinasuggest mo, sir? Huwag niyo kaming i-push! Ganyan na lang, sir! Revolusyon na lang, sir! Mukhang hindi naabot ng revolusyon, Attorney Harold Respecio. Actually, yung impeachment, wala na po tayo. Hindi na po tayo dyan umaasa. Drama na lang yan, Zarzuela Optics. May revolusyon, mukhang hindi malayo mangyari, no? Pero magugulo yan gugulo yan at saka may kukontra dyan. Lalo na yung mga dilawan, no? Ganun ang mangyayari dyan. Kasi gusto po ng mga dilawan, di ba, nagsampa na naman ng impeachment ngayon. Kasi Inday Sara ay ma-impeach. Hindi si Inday Sara maging presidente. Kaya hindi yan sasali yung mga dilawan, mga komunistang mga kaliwa sa tinatawag na revolusyon. Kung meron man siguro, ilan lang, mga Pilipino. Yung one-time, big-time rally ni Manong Chavit Singson, yan yung inaabangan natin. Pero ito na yung mas malapit. Yung wish ni Cara David. Wish ni Cara David. Sa mga korakot, anak ng kamuti na yan. Grabe, gigil si Atty. Harold Respecio, no? Parang gusto niya nang sapakin si BBM dito. Demonyo ka! Duwag ka! Kurakot ka! Kurakot naman talagang tunay itong si BBM. Yan naman. Hindi naman yan po may tanggi nila. At saka hindi po pwedeng magdrama-drama sila dyan. Sila po yung namumuno dyan. Si Bungit nagperma ng GAA. Tapos ngayon, meron na namang pundo, anak ng kagwang, mga 7 trilyon, utang na naman. Kaya sila ang may alam at hindi po pwedeng maghugas kamay sila dito. Anak ng kagwang Maghuhugas kamay lagi. Maniniil, sabi ni Atty. Harold Respecio, maniniil kayo. Pinapakulong nyo lahat ng mga nag-criticize sa inyo. Kagaya itong si Leandro Leviste, anak ng kagwang Talagang binigyan ng travel authority. Ilang buwan ba? Binigay? Tanginumin talaga.
Humingi si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng 6 na buwang travel authority sa halos 20 bansa. Grabe. Pero sabi ni Leviste, ginawa niya ito dahil hinilingan niya ng mga kinatawan ng administrasyon na umalis siya ng bansa at itigil ang paglalabas ng ebidensyang nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa mga maanumalyang DPWH project. Mula February 8 hanggang July 26, ang hiniling niyang travel request. Paglilinaw ni Leviste, hiniling sa kanyang ina ng ilang anyay high-level representatives ng administrasyon na huwag silang pangalanan. Pero hindi naman daw siya mananatili sa ibang bansa sa loob ng 6 na buwan. Magsasalita raw siya kung bigyan man siya ng Kongreso ng pagkakataong magsalita tungkol sa anumang issue. Sakop ng hiniling ng Travel Authority ang halos 20 bansa, kabilang ang ilang lugar sa Europa. Sabi ni Leviste, plano niyang bisitahin ang Filipino community. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang mga dapat malaman ng bayan ay ipinahahayag, dapat nang walang takot. Huwag anyang idaan sa drama, pahiwatig at anyay pagbibintang sa administrasyon nang wala umanong ebidensya. Nakatutok anya ang Pangulo at ang administrasyon sa mas mahalagang issue. At dagdag ni Castro, hindi binibigang halaga ang mga pahayag na ay walang kabuluhan, walang kwenta, nakakatawa, at sayang lang daw ang oras. Mukhang pinatahimik na talaga si Leandro Leviste. Sipin mo yung travel authority na ilang bansa ba yun? 20 plus, tapos 6 na buwan. Anak ng kagwang, parang gusto na nilang patahimikin. Siguro si Leandro Leviste matapang, no? Pero ang problema, yung nanay niya, si Loren Legarda. May mga kaibigang mga politiko kongresista na tinatamaan. Siyempre, ikaw anak, isipin mo rin yung nanay mo. Baka may mangyari pa. Stress na nga si Legarda, diba? Yan ang mahirap dyan. Magkaiba kayo ng disposisyon. Kasi si Loren Legarda dumidikit kay Bongbong Marcos. Pero si Leandro Leviste kabaliktaran. Talagang nasa Duterte yung puso nito. Lumalaban. So anyway, sabi nga ho ni Atty. Harold Respicio, duwag at demonyo si BBM. At sabi naman ni Atty. Sal Panelo, tanga at walang alam si Tuta Soto. Sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat
ilog mo, may pag-asa.